tungkol sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang hangarin na iparating sa atin ang kanyang kalooban ay ginawa niya na napakalinaw sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa Kalbaryo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang tapatan ni naman, hindi kayang tawaran. May isang awit na ang pamagatay, The Love of God. Ang wika roon kung gagawin mang tinta ang katubigan sa buong mundo at gagawing pluma ang lahat ng kahoy sa sanglibutan para isulat lamang at i-describe how God's love so powerful, so immense, so huge, so enormous, para i-describe kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Wika ng awit hindi sasapat. Ang ibig sabihin, buhay tayo ngayon dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin. Gumising tayo kanina umaga, tulak din ng pag-ibig ng Diyos kaya tayo binigyan ng hininga. Bagamat tayo may mga pinagdaraan ng pagdurusa, mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos inadarama pa rin natin. Nakararaos tayo araw-araw and we're able to sustain ang araw-araw nating pagsubok. So, sa interfaith squad system manual ng ating kapulisan, there are three core values na nakapaloob. Tumutukoy dito una, God-centered, service-oriented, and family-based. Isang napakalaking pribileyo ng ating bansa na kilalanin ng authority ng kapulisan na ang tao, ang kanilang personnel, ay meron takot sa Diyos. And I believe, naniniwala ang mga nasa pamahalaan, particular yung nag-ukit ng kautusang ito, na pag ang tao may takot sa Diyos, hindi lang sa puspos ng karunungan, andun ang kanyang katinuan, pagtrato sa kanyang kapwa. Kung ang tao ay may takot sa Diyos, kilala ang Diyos, hindi lang sa huso, kilala ang Diyos sa puso. Hindi niya magagawang magnakaw, mang-api, take advantage of other people. Kung siya may takot sa Diyos, hindi niya gagawang mga abuso. So, tulungan tayo ng Panginoon as we start all over again the lesson on God-centered value ng ating manual. Of course, over and above, na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Muli po, ito po yung likod, Fred de Guzman, ang squad 240 ay nagpapasalamat sa pagsama ng ating mga kapatid all over the country and of course pati sa labas ng bansa. Ako po ang life coach ng Squad 240 at nagagalak po tayo sa kanilang katapatan sa pag-iisa sa ating Bible study every week. Again, ang pag-ibig ng Diyos and how to become godly. Unang tanong siguro na pwede natin sabihin, do we believe that there's God? Talaga ba tayo naniniwala na mayroong Diyos? Or how do we know that God exists? Maraming argumento pwede tayong ipakita pero wala tayong enough time. Pero I believe God exists. Sabi ng isa, sigurado ka? No joke. Wala pong duda. I believe God exists. Na merong Diyos. Kausap ko lang ho siya kanina. Nanalangin. And I believe God heard my prayers. And kayo mismo sa inyong kalooban, you know that God exists. Sa Matthew 22 verse 36, and by the way,
Hindi po isinulat ang Biblia para patunayan kung may Diyos o wala. No. Sinasabi na kagad ng Biblia, may Diyos. Whether you like it or not, whether we believe it or not, there is God. Matthew 22:36. Guro, alin ang dakilang utos sa kautusan? Sinabi sa kanya ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ibigin mo siya ng buong pag-iisip mo. Sabi ng Panginoon, ito ang dakila at pangunang utos. So, walang question sa existence ng Diyos. Ang tanong ko ngayon, do you love Him? Pinahahalagan ba natin ang Diyos sa ating buhay? Alam nyo, God's existence can be intelligently answered. Dahil alam nyo, sinabi ng Diyos that He exists and He revealed Himself sa atin. And how do you know there is God? Bigyan ko yung dalawang halimbawa, dalawang argumento. Miya-miya saglit lang, and He does not only exist. Ipinaalam ng Diyos sa atin kung sino siya, what He is like, and what His plan for mankind. Again, there is God. At ang Diyos na yan ay si Yesu Cristo. Roma 9:5, nasa kanilang mga magulang mula ang Kristo, ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati. Si Kristo Jesus po ay hindi lamang tao, siya po ay nagkatawang tao. Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So Juan 1:14, at ang berbo ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, Great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh. Si Kristo Jesus po ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang po siya tao. And by the way, kaya siya tao kasi nagkatawang tao siya, and the purpose of Him manifested in the flesh is for Him to die and pay for our sin. Hindi kayang mamatay o patayin ng tao ang Espiritu. God the Father sent God the Son, and pag tayo sumampalataya sa Panginoon, which I did 40 years ago, God the Holy Spirit will indwell the hearts of men. Kaya po ang tao na sumampalataya kay Kristo, nagbabago buhay. Wala akong binabagit na religion. Religion cannot save anybody. Even your religion, lalo naman yung religion namin. Honest to goodness, no religion can save a soul. You know why? No religion died on the cross. Ang namatay sa krus ng Kalbaryo ay si Yesu Cristo, yung Diyos na nagkatawang tao. At kaya po siya namatay sa krus ng Kalbaryo to pay your sin and my sin. Nagkautang tayo sa Ama nung tayo nagkasala. Lahat ng tao ipinanganak ni Eva at Adan, makasalanan. Utang na hindi natin kayang bayaran, utang na antayang kabayaran ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. But God, who loves us so much, God, whose love unfailed, is unfailing love, His unconditional love, drove Him to die on the cross. So mga kaibigan, ang tanging gagawin lamang po ng tao bilang response sa pag-ibig ng Diyos, magsisi ng kasalanan. Kilalanin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Humingi ng tawad sa Diyos at sabihin, Panginoon, ako'y patawarin mo sa aking pagkakasala. Tinalikuran kita noon, now I'm coming back. Nagbabalik loob ako sa iyo. Pumasok ka sa puso ko, pangunahan mo po ako. And ask Him to save your soul from hell. Sabihin niyo, Panginoon, iligtas mo ako sa impyerno. At kung ako'y mamatay, dalhin mo ako sa langit. Gawin mo ko yung anak. Kung gagawin po ninyo yan sa inyo na nakikinig, sabi ng Juan 1:12, ibibigay sa iyo ng Diyos ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa nagpalit ka ng religion o anumang ginawa mong mabuti. No good works, no amount of good works, no rituals, no whatever, utos ng anumang simbahan. Even religion cannot save us. Only Jesus can save our soul. Tandaan po natin yan. Paano naipahayag ng Diyos ang kanyang sarili?
Paano natin malalaman ang kanyang existence? One, makikilala ng tao ang Diyos through the powerful Bible, ang salita ng Diyos. Ang Biblia, sinikap mang wasakin o pasinungalingan ng maraming intelihensya. Nagmamagaling. Sinikap man alisin sa kamay na naman ang kopya ng Biblia o lagyan ng daya, bawasan ng talata, pilipitan ng mga aral, sinikapin man ng tao sa kanyang konting katalinuhan. The evidence of God's existence still become more convincing if one only believe and read the Bible. Mga kapatid, hindi po bawal magbasa ng Biblia. Basahin ang Biblia. Basahin ang Biblia, dalhin sa church, basahin sa church. Hindi dapat, yun lang leader ang nagbabasa. Lahat dapat ng tao nagbabasa ng Biblia. The powerful Bible is the one ginagamit pag nanunumpa ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Gayun din sa ibang bansa. Biblia, salita ng Diyos. Sabi ni Martin Luther nung siya nabubuhay, Emperors Julius Augustus have raged to destroy this book, the Bible. They tried to uproot the Bible like Alexander the Great, Princess of Egypt, Babylon, monarch of Persia, Greece. They have prevailed nothing. All of them gone, yet the book or the Bible still exists and will remain forever. Mga kapatid, sino ang nag-ingat ng kanyang salita laban sa mga nagsisikap na wasakin ito? No one but God. He can protect His Word. Dahil kailangan pa makarating sa atin at mabasa na mas marami pa and the next generation hanggang sa bago siya dumating. Ang sabi ni French skeptic na si Jean-Jacques Rousseau, aminin ko sa inyo that the majesty of the Bible astonishes me. Ang kabanalan ng mga evangelist nito speaks to my heart. The Bible has striking character of truth so perfectly inimitable na if this was an invention of man, they are greater than the greatest of heroes. Mga kapatid, the Bible itself gives sufficient reason to believe na ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala nang iba na salita ng Diyos, kundi Biblia. He revealed Himself through the powerful Bible. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Psalm 19 verse 1, the heavens declared the glory of God and its handiwork. Pinakita po ng Biblia ang kadakilaan ng Diyos. Not only powerful Bible, God revealed Himself through a physical body. Yun ang nga po sinabi ko kanina. Nagkatawang tao ang Diyos. Roma 9:5, John 1:1, John 1:14, 1 John 5:20, this is the true God, si Jesus Christ. Nagkatawang tao ang Diyos, anak. And you want to know who God is? And if people want to know what He is like, look to Jesus. Basahin ang Biblia. He walked on the earth. He walked on the water. When Jesus was walking on the earth, they saw God walking on the earth. When they saw Jesus walking on the water, they saw God walking on the water. When they saw Jesus make miracle, kahit saan, bumuhay ng patay, nagpakain ng marami, nagpagaling ng mga may sakit, they saw God doing such things. Why? Sapagkat si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao. Man cannot reach to God, and God decided He reached down to us. Yung hindi kayang maabot ng tao na Diyos, umabot sa atin. Walang kakayahan ng taong makilala siya dahil binulag ng diablo ang kaisipan ng mga tao. Kaya minagaling ng Diyos, Ama, isugo ang kanya anak at puntahan tayo. And so, we establish His existence. How do we show naman and respond ang ating pag-ibig sa Diyos? So God expresses love to us by dying on the cross, the ultimate sacrifice.
Biniyaran niya ating kasalanan. Ang gagawin na lang po natin ay kikilalanin yung ginawa niya sa Kalbaryo, sasampalatayan siya bilang Diyos sa tagapagligtas, hihingi po tayo ng tawad, kilalanin natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon, and ask Him to save your soul from hell. And how do we show our love in return? Deuteronomy chapter 10, 12 to 13 speaks of us expected by God to respect Him and obey Him. Ang sabi ng Bible, and now Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoong Diyos? Matakot ka sa Panginoon, lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, ibigin mo siya, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buong kaluluwa, ganapin mo ang utos ng Panginoon, ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. When we obey Him, when we honor Him, when we respect Him, it's for your own good. Revelation 4:11. That's the reason why we ought to obey God. We ought to respect Him, honor Him, do our level best to please Him. You know why? We belong to Him. He created us. Pag-aari tayo ng Diyos. Hindi tayo ang may-ari ng sarili natin. Lalo na po si Satanas. He wants to destroy us. Gusto ng Diablo patayin tayo. He wants to kill us. John 10 verse 10. But God loves us. We belong to Him. Revelation 4:11, sabi ng Bible, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So nilang po ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan at wangis. We belong to Him. You and I belong to God. Huwag nating itagamit ang ating buhay sa kasamaan, sa hindi bagay ng Diyos. Panatilihin natin ito na nasa katwiran ayon sa landas ng Panginoon. We were created in His image to praise Him and to glorify Him in everything we do. 1 Corinthians 10:31. So whether we eat or drink, whatever we do, let's do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin natin should be glorifying to Him. Let us live a life that is pleasing to God and avoid doing things that displease Him. Pag hindi po natin ginawa yan, lalala ang kagaya ng usapin sa Senado ngayon. Araw-araw di umano 25 million pesos ang ginagastos para lang sa mga usap na bunga ng sariling kagustuhan. Naghahagilap ng mga ebidensya laban sa mga di umano mga nagnakaw ng kamanayaman. A proof that they love themselves rather than God. Pangaagaw na hindi kanyang gamit, sasaksakin na lang ang tao na namumuhay ng barya-barya lamang, nanakawan ang sinuman na hindi kanyang pag-aari. Patunay lang na talaga ang tao lumayo na lumayo sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng bagay na hindi nakakaluwalhati sa Kanya. Proverbs 6:16 and following. May 6 na bagay na kinamumuhi ng Panginoon. Oo, 7 bagay na kasuklam-suklam sa Kanya. Palalong mata, sinungaling na dila, kamay na nagbububo na walang salang dugo, puso na kumakata ng masamang akala, paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling ng saksi na nagsasalita ng kabulaanan, naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. All these things are obvious na nangyayari sa ating kapanahunan niyan. Kayabangan, puro kasinungalingan, pumapatay ng mga inosenteng mga buhay, palabintangin, mapagbintang, mapag-akusa, nagdudumri sa paggawa ng kasamaan, sinungaling ng mga saksi. So ito hamon sa atin before we close. Ano man yung natutunan natin sa ating mga pinagdaanang lesson, the challenge is how do we apply it? Again, may Diyos na nakaabang sa atin. May Diyos na sa atin ay nakamatsyag. One who sees every step we make.
the one we cannot hide from. So we might as well please Him. Sumuko na tayo sa Diyos. Sundin na natin ang kanyang salita. And as I close, let me again give you 3 items proving that God exists. 1, creation. God exists because of the creation. May creation because may creator. Romans 1:20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Hindi po basta lang tayo sumilampot o tulad isang sinasabi ng isa na tayo raw ay galing sa unggoy. Although may mga tao talagang asal hayop, pero hindi po totoo yun. Tayo po ay nilikha ng kamay ng Diyos. Yung relong disusi, madalas ko nagagamit na illustration. Napaka-intricate, napaka-complicated ng lahat ng yan. Hindi yan nakita-kita lang kung saan at finally nagsama-sama, hindi ho. Kung merong relo, may gumagawa ng relo. Look at the creation of God. Secondly, not only creation, conscience. Romans 2:15, which should the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean accusing or else excusing one another. Ang tao po'y may konsensya na wala sa hayop. Di lang tayo aware of his existence. We also must be aware of what is wrong and what is right. Meron tayong konsensya. Iba talaga. Yung konsensya nila excuses them, pero dapat talaga yung konsensya natin accuses us para makalapit tayo sa Diyos. Not only creation, not only conscience, but there's God because of change. Ang sinama na kay Kristo, bago nila lang. I have seen a countless number of people na nung nakakilala kay Kristo, nagbago buhay. Tumino talaga. 2 Corinthians 5:17, kung hindi kay Kristo, hindi magbabago. I can prove that. Isa na po ako sa nakaranas nun. Kung di dahil kay Kristo, hindi magbabago ang katulad namin. Kung di dahil kay Kristo, baka isa na ako sa nasa front page ng dyaryo o baka sak na ulo ng kapulisan. Kung di dahil kay Kristo, hindi magbabago ang buhay ng maraming tao. Ang pag-asa po ng bayan, si Kristo. Ang pag-asa ng buong mundo, si Kristo. Kailangan kilalanin siya bilang tagapagligtas. At ang tao na nakakilala kay Kristo, magbabago talaga ang buhay. May tunay na pagbabago ang tao kung siya ay tunay na kay Kristo. Nga lang may mga tao pa rin na nagsisikap na siya ay tudyuhin, asarin, and would do anything that would really put God sa kahihiyan, pero hindi lang mapagtagumpayan. Sa ngayon pong, as I close, may isang tao nagsikap na hamunin ang Diyos at wika niya, kaya ko rin gumawa ng tao. Kaya ko rin limikha ng tao. At sabi sa kwento, sabi rin ng Diyos, kaya mo? Sabi ng tao, kaya kong gumawa ng tao. And then sabi ng Diyos, sige, gumawa ka ng tao. And then sabi ng tao niya, napakayabang, niruro yung kanyang sleeves, and then he started to grab the soil. Sabi ng Diyos, teka, ano ginagawa mo? Gagawa ko ng tao. Ano ginagawa mo sa lupa? Kumukuha ko ng lupa. Di ba? Ang tao galing sa lupa. Teka mo na, gumawa ka ng sarili mong lupa. Akin yan eh. Di ba? Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Yung Diyos na tinatakasan ng tao ngayon, siya rin Diyos nakakarapin niya pagdating ng panahon. At this very moment, He is our Savior. Siya ang tagapagligtas. But time will come, ang Diyos na tagapagligtas will no longer be the Savior. He will be the Judge. Huwag natin kaharapin ang Diyos bilang hukom. Let's meet Him any moment from now as our Savior. Tulungan tayo ng Panginoon. Bago maging lahat, you trust Him as your Savior. May God bless you and may God give you peace. Patuloy niyo pag-pray ang family ni Sir Joey Babaran, si Sir Fernando Datig, of course, again, this is Sir Jodrick Benedictus. Of course, pray for the family of Lieutenant Colonel Dale Allen Batle. And higit sa lahat, I ask you to pray for our Squad 240 sa pangunan ni Patrolman Jason Reville, Patrolman Reginald De La Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo,
Police Staff Sergeant Jomer Malik, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Staff Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Pray for Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Chief Master Sergeant Wilray Guillermo. Pray for our Assistant Squad Leader, si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course ang ating iginagalang na Deputy Chief ng Santa Maria Police, si Police Major Romeo de Guzman. Salamat sa inyo lahat mga kapatid, and may God give you peace. Until next time, ingat po kayo.